Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Henry Celerio, Sunny, Celso, at Nards ng Isabela, Santiago City. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1541. Binuksan muna ang pintuan ng Maybach. Si Matthew Flynn, nakasuot ng suit, ay lumabas. Ang isang manipis at mahabang unlit na tabako ay nakaipit sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kanyang casual na hakbang ay pinalabas ang hindi may pakitang pangangibabaw. Binuksan kaagad ang pintuan ng Rolls-Royce. Si Quinton York, na nasa casual na damit, ay naglalakad palabas. Si Quinton ay orihinal na isa sa sikat na 4 ng Yorks. Sino sa Southlight ang hindi makakilala sa kanya? Gayunpaman, walang inaasahan na si Quinton ay sumasailalim sa napakalaking pagbabago at maging isa sa 4 na masters mula sa Hong Kong matapos na bumagsak ang pamilyang York. Nabigla ng kanyang iskema ang buong karamihan. Ang dalawang pagpapakita ay sapat na upang mabulabog ang Buckwood, marahil kahit na ang awtoridad ng Southlight hanggang sa kung saan hindi nila mahuli ang kanilang hininga. Maging ito ang kilalang-kilalang si Matthew Flynn ang bagong itinalagang master mula sa Hong Kong. Ang mukha ni Carl ay napuno ng labis na kasiyahan, habang si Faye ay nanginginig sa tuwa. Nasimangot si Harvey, hindi niya inakala na makukuha ng lugar na maging masikip na ito. Mabuti kung nagpakita lang si Matthew, ngunit pagkatapos ay ang nahulog na si Master Quinton, ay nagpakita rin. Tiyak na parang tiwala si Quinton. Hindi nasiyahan si Harvey. Si Quinton ay isang maingat na tao, at hindi siya lalabas maliban kung tiwala siya na wakasan niya ang buhay ni Harvey. Si Matthew ay hindi nagmadali upang makipag-usap kay Quinton, sa kabilang banda, ay tumingin sa lugar ng kanyang paligid at sa wakas ay inilipat ang kanyang tingin kay Sheldon. Elder Xavier, matagal na. Bakit hindi mo ako iginagalang at magkaroon tayo ng tsa sa aking tahanan ngayon? Pinahigpit ni Sheldon ang kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Quinton. Pagkatapos ay sumagot siya ng mahinahon, Little York, maaaring gumana ang mga salitang ito kung lumabas sila sa bibig ni Melissa. Tulad ng para sa iyo, wala kang ibig sabihin sa akin. Hindi sumagot si Quinton, pagkatapos ay dapat mong malaman na si Harvey ay isang inabandunang master mula sa aking pamilya. Ang pagtayo kasama si Harvey ay nangangahulugang nakatayo kalaban sa Yorks. Ang pamilyang York ay may napakalawak na background din. Hindi mo ba alam kung gaano nakakatakot ang aming pamilya? Ang pagkakasala sa isang matandang pamilya na nakatayo kasama ang pamilyang Judd para sa isang lalaki, sulit ba ang dahilan? Ang mga taong naruroon ay nahulog sa kanyang mga salita. Pinag-isipan nila ang mga pangyayari, at naintindihan kung ano ang kinakatawan ng pamilyang York. Sa loob ng sinaunang bansa ng Country Age, maliban sa nangungunang 10 pamilya na kamakailan lamang na nasa kapangyarihan, mayroong ilang mga matandang pamilya na nakaligtas. Ang pamilyang Judd, at ang pamilyang York, ang mga pamilyang ito ay halos 1,000 taon na. Hindi mahalaga kung paano nagbago ang mga kasaysayan at dinastiya, tumayo sila ng malakas at mataas. Ang isang ordinaryong tao ay walang karapatang malaman ang isang pamilya na katulad nila. Kahit nasa loob ng itaas na mga bilog sa lipunan, ang mga natitirang tao lamang ang makakakuha ng impormasyon tulad nito. Na ang pamilyang York ay talagang isang sinaunang pamilya. Agad na naintindihan ng lahat kung paano maaaring ibahin ni Quinton ang kanyang sarili sa isa sa 4 na masters mula sa Hong Kong sa kabila ng kanyang pagkatalo sa Buckwood. Oh, Quinton, katulad ka ng dati. Alam mo lamang kung paano mang-api ang mga tao, gumawa ka ng zero na pag-unlad. Ang ekspresyon ni Sheldon ay walang malasakit, at ang kanyang tono ay nagdala ng kaunting pagkasuklam. Ang mga negosyante lamang ang nakakaalam kung ang dahilan ay nagkakahalaga o hindi. At para sa akin, para sa gobyerno o mamamayan, tatayo ako sa batas ng logika at dahilan. Hindi lang ikaw. Tatayo ako sa tabi ni Harvey kahit ano paman, kahit na ang buong pamilyang York ay narito upang magdulot sa kanya ng problema. Ang paggawa ng mga bagay na hindi ako magsisisi sa aking desisyon ay palaging nasa ilalim ko. Dapat mong malaman ang iyong mga limitasyon, Quinton.
Kung hindi, maaari mo lamang masira na maging prinsipe muli pagkatapos mong bahagyang pinamamahalaang upang tumaas. Tulad ng inaasahan mula kay Elder Savior, kung paano ang pagiging dominante. Tunay, ang Panginoon ng lungsod. Pumalakpak si Quinton at ngumiti. Tunay na malakas ka bilang unang in-command ng Southlight, ngunit narito rin ako ngayon na kumakatawan sa kalooban ng aking lola. Mula ngayon, ikaw at ang pamilya na iyong sinuportahan ang magiging target ng pamilyang York. Hihilingin ko rin ang mas mataas na awtoridad na gawin ang parehong laban sa iyo. Kung hindi nila gagawin ang hinihiling namin, gagawin namin mismo ng Yorks. Ang pamilyang York ay kumakatawan sa ganap na awtoridad at kapangyarihan. Kahit na ang pamilyang Savior ay isa sa nangungunang 10 mga pamilya ng Country H, ang Yorks ay ganap na may kakayahang gumuho ng Xaviers kung gugustuhin nila ito. Dahil inihayag ni Master York itong gayong balita, dapat kong gawin ang pareho. Sinindihan ni Matthew ang tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri at ngumiti, pinaliit ang kanyang mga mata. Ang sinumang naninindigan para sa kay Harvey o sa Sky Corporation ay maituturing na isang kaaway ng 4 na masters ng Hong Kong. Malamig na kumalas si Peter habang siya ay sumulong. Kinakatawan ko ang Star Table upang ipahayag na ang sinumang nakatayo sa Sky Corporation ay tutol sa kalooban ng Country J. Gusto kong makita kung sino ang magkakaroon ng mga guts upang sumalungat sa marami sa atin ng sabay-sabay. Bumalik ang pagmamataas ni Peter, noong nakaraan, siya ay nasa isang malaking kawalan bago, nagpakita sina Matthew at Quinton. Ang aura ng 4 na masters ng Hong Kong at ang pamilyang York ay tunay na nakakatakot. Basagin mo ito, gamitin ang natitirang pondo upang masira ang merkado. Gusto kong makakita ng berde ngayon, sinabi ni Peter, na tumatawa ng walang katotohanan. May $850 milyong ang naiwan sa kanyang inihanda. Ang stock market ay tiyak na nasa kalamidad kung siya ay sumabog sa merkado ng maraming pera. Ang linya na lumipas sa threshold ng 125 pagkatapos ay bumagsak muli. Ang mga tao sa panig ni Peter ay buong pagmamalaki sa tanawin. Ano ang ibig sabihin ng gumawa ng isang bankrupt na kumpanya sa isang solong salita? Ito mismo ang ibig sabihin nito. Sinampal ni Matthew ang kanyang mga daliri at sinabi, "Halika." Upang batiin si Prince York, ang pamilyang Flynn mula sa Hong Kong ay dapat na manguhunan ng $1 bilyong. Tumango si Quinton. Ang pamilyang Leo mula sa Hong Kong ay dapat manguhunan din ng $1 bilyong. Manguhunan kami ng $100 milyong. Mayroon kaming 70 milyon. Mayroon akong 7.6 milyon. Di nagtagal, nagsigawan ang mga tao sa kanilang mga pamumuhunan. Laban sa bilyon-bilyong dolyar na pagbili ng pera, ang stock ng Sky Corporation ay wala na. Ang linya na umakyat sa kalangitan ay bumagsak pa sa lupa ng higit pa. Ang berdeng linya ay bumagsak para sa isang kabuoang 70%, lumapit at mas malapit sa ilalim na linya. $1 lamang ang naiwan sa halaga ng stock ng kumpanya. Nangangahulugan ito na ang mga nasa panig ni Harvey ay dapat gaganapin at sapilitang mamatay. Wala sa kanila ang magkakaroon ng pagkakataong makatubos. Huminga si Matthew sa isang bibig ng kanyang tabako habang pinag-aralan niya ang draft. Sinabi niya nang hindi sinasadya, "Nakita mo iyon. Sino ang maaaring maging kalaban ng Hong Kong pagdating sa pakikitungo sa mga pananalapi mula sa malayong silangan? Ngayon, mayroon bang isa pang walang galang na tanga na maglakas loob na tutulan ng 4 na masters ng Hong Kong?" Ako, sa sandaling ito, isang tinig ang tumunog mula sa mga lansangan. Ito ay tunog na malamig at buo, nagdadala ng isang pahiwatig ng pananakot. Gayunpaman, marami ang hindi nakakaintindi nito. Si Quinton lamang ang nanginginig ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kawalan ng paniniwala. Siya ito. Imposible. Isang malakas na pagngangalit ang sumigaw mula sa loob ng puso ni Quinton, nagmamadali siyang lumingon upang tumingin sa direksyon ng kalye. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Sinong bulag na tangang ng ahas na hamanin ako?
Nang marinig ni Matthew ang isang matapang na tinig na matapang na tumayo laban sa kanya sa panahon ng isang kritikal na sandali, sumabog siya sa galit. Ipakita ang iyong sarili. Si Quinton, na nakilala ang hindi kilalang tao, ay walang oras upang pigilan si Matthew. Ipakita ang aking sarili. Ang apat na nangungunang pamilya mula sa Hong Kong. Gaano kagalang-galang? Paanong dominante? Tila ang apat na nangungunang pamilya mula sa Hong Kong ay mga hari ng country age ngayon, kahit na hindi ako gaanong nagmamalasakit sa iyong presensya. Isang matandang lalaki sa isang berdeng kamiseta ang lumitaw. Siya ay naeskorta ng isa pa habang naglalakad siya patungo sa pasukan ng Sky Corporation mula sa kalye. Ang mga damit na kanyang suot ay labis na mumurahin, ang kanyang mga paggalaw ay masyadong mabagal, ngunit siya ay gumawa lamang ng isang dosenang mga hakbang upang maglakad ng isang mahabang distansya ng 300 talampakan. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata at agad na nakilala ang lalaki. Ito ay walang iba kundi ang Panginoon ng Longmen, si Samuel Bauer mismo. Tinawagan ni Harvey si Samuel noong araw bago namatay si Oliver. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magpakita si Samuel sa araw na iyon. Si Samuel, na ang mga kamay ay nakatuwid habang naglalakad siya, mukhang hari kahit na ang anggulo ay nakita siya ng mga tao. Ang hari ng mga kalye ng bansa H. Ang kanyang paggalaw ay magaan, ngunit isang hindi masabi na aura ang nakapaligid sa kanya. Ang ilan na nakakaalam ng kakilay-kilabot na pagkakakilanlan ni Samuel ay magalang na bumati sa kanya. Master Longmen. Nagalit ang ekspresyon ni Quinton, hindi niya inisip na magpapakita si Samuel at tatayo para kay Harvey. Hindi ba nila sinabi na namatay si Oliver sa mga kamay ni Harvey? Bakit nagpakita si Samuel doon? Ang Longmen ay hindi isang sinaunang pamilya, ngunit kinakatawan nito ang awtoridad ng gobyerno mula sa underground world. Nakakatakot ang pagkakakilanlan ni Samuel. Bago siya magretiro, siya rin ang elder ng army. Ang pagkakakilanlan na ito ay sapat na upang sugpuin ang lahat na naruroon. Sabihin na ang presensya ni Sheldon ay nagpatibay sa tagumpay ni Harvey. Ang biglaang presensya ni Samuel ay magiging ganap na presyon laban sa oposisyon ni Harvey. Si Carl at ang iba pa ay takot na nagbago ang kanilang ekspresyon. Alam nila ng lubos kung gaano kakilakilabot ang background at pagkakakilanlan ni Samuel. Si Faye, sa kabilang banda, ay nagpakita ng labis na kawalan ng pag-asa. Hindi niya maintindihan kung bakit ang pagpatay kay Harvey ay magiging mahirap. Tulad ng para sa iba pang mga social butterflies na hindi alam ang background ni Samuel, nahulog sila sa pagkabigla matapos na ipahayag ng lahat sa kanilang paligid ang kanyang pagkakakilanlan. Ang isang karakter tulad ni Samuel, ang Panginoon ng Longmen, ay nakatayo sa rurok ng country age. Ang mga maliliit na langaw na tulad nila ay hindi maaaring ihambing sa isang taong katulad nito. Anong uri ng kapangyarihan ang mayroon si Harvey? Anong uri ng mga koneksyon ang mayroon siya? Ito ba ay isang bagay na madali katulad ng prinsipe? Imposible. Maging si Sheldon, Oscar, at lahat ng nakatayo sa tabi ni Harvey ay naguguluhan. Alam nila ang aktwal na pagkakakilanlan ni Harvey, ngunit ipinapalagay nila na wala siyang koneksyon kay Samuel. Ang dalawa ay maaaring magkaroon ng ilang salungatan dahil sa nangyari kay Oliver. Gayunpaman, ang taong ito ay tumayo para kay Harvey. Si Sheldon ay may nahuhulaan, ngunit wala siyang sinabi dahil naisip niya na hindi ito malamang. Ngayon, ang labis na mapagmataas na si Matthew ay takot na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang apat na nangungunang pamilya mula sa Hong Kong na nagkakaisa ay maaaring hindi matakot sa Longmen. Ngunit ang halaga at pagkakakilanlan ni Matthew, kumpara sa kay Samuel, ay katulad sa gabi at araw. Ang isa ay ang Panginoon ng Longmen, at ang isa pa ay master ng pamilyang Flynn. Walang kapangyarihan si Matthew na lumaban kay Samuel. Kalmadong lumakad si Samuel patungo sa kay Harvey, at tumango matapos siyang tumingin sa mata. Pagkatapos ay lumingon siya at sumulyap ng malamig kay Matthew. Master Flynn, ipinakita ko ang aking sarili. Nagtataka ako kung paano mo ako parusahan. Paano mo pinaplano na sugpuin ako? Nang inag si Matthew. Ang kanyang dating pagmamataas ay agad na nawala at yumuko siya.
Nagkamali ako ng salita, Master Longman. Patawarin mo ako. Ang ekspresyon ni Samuel ay kasing lamig ng yelo. Humingi ng tawad sa kay Prince York ngayon. Ang mga mata ng bawat isa ay kumibot sa mga salitang iyon. Hindi lamang si Samuel ang naninindigan para kay Harvey, pinalakas din niya ang reputasyon ni Harvey. Ang ekspresyon ni Matthew ay nagbago ng walang kabuluhan. Pinlano niya ang lahat ng sandali at dinala ang mga napakalakas na puwersa. Paano siya makapagbigay? Tumayo siya ng diretsyo at sumagot, Elder, ako. Sampal. Inikot ni Samuel ang kanyang palad sa mukha ni Matthew. Humingi ng tawad. Tumulo ang dugo mula sa bibig ni Matthew, ngunit hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang mga palatandaan ng hindi kasiya siya. Tahimik lang siyang nauutol, Elder, ito na. Sampal. Si Samuel ay nagbato ulit ng sampal sa mukha ni Matthew. Hindi mo ba ako naiintindihan sa unang pagkakataon? Ang karamihan ng tao ay patay na tahimik. Sino ang lalaking iyon? Siya ang pinuno ng 4 na masters ng Hong Kong, si Matthew Flynn mismo. Ngunit siya ay sinampal sa mukha sa publiko. Hinawakan ni Matthew ang kanyang mga ngipin. Elder, ikaw at ang mga ninuno ng aking pamilya. Sampal. Inilipat muli ni Samuel ang kanyang kamay. Itigil ang katarantaduhan. Pagkatapos nito, ang mukha ni Matthew ay parang namamaga bilang isang baboy. Bumalik si Matthew at tinakpan ang kanyang mukha. Tama na. Sa palagay mo ba ay sulit na matumbok ako para sa kapakanan ni Harvey? Nakakatakot ang ekspresyon ni Quinton, palagi niyang alam na malakas si Harvey, ngunit kinakalkala niya ang bawat solong trick na maaaring hilahin ni Harvey, kasama ang presensya ni Sheldon. Kahit ngayon, nabigla pa rin siya nang biglaang si Samuel ay dumating upang tumayo sa pamamagitan ni Harvey. Sa karaniwang pagsasalita, si Samuel ay dapat na laban kay Harvey. Ang isa sa mga pinuno ng sangay mula sa Longmen ay pinatay ni Harvey, pagkatapos ng lahat. Si Carl at ang iba pa ay lubos na nababalisa. Hindi mahalaga kung paano nakamit ni Harvey ang lahat ng ito. Ang conclusion ay, tiyak na magdurusa sila ng malaking pagkalugi sa araw na iyon. Sino sa kanila ang nang-ahas na tutulan si Samuel Bauer mismo? Sampal. Bilang pinuno ng 4 na masters ng Hong Kong, dapat mong natural na maging modelo ng bansa. At gayon paman, palagi kang pumipigil sa iba para sa iyong sariling makasariling mga pakinabang. Sampal. Bilang isang mamamayan ng bansa H, hindi lamang hindi mo ginawang isipin ang mga interes ng bansa, napunta ka pa rito upang kumatawan sa bansang J. Sampal. Si Harvey at ang Sky Corporation ay nagsasagawa ng kanilang mga negosyo habang iniisip ang mga karaniwang kabuhayan ng mga tao. Libu-libong buhay ng mga kalalakihan ang ma-save dahil sa kanya. Ngunit wala kang pakialam sa anuman. Sa halip, ikaw ay nasa labas na nagbibigay sa kanya ng isang masamang reputasyon at hinatulan siya ng negosyo. Sampal. Bilang isang master ng isang mayamang pamilya, nagtataglay ka ng ganap na awtoridad. Kahit na hindi mo ginamit ang iyong kapangyarihan para sa mga tao o sa bansa, hindi mo rin dapat abusuhin ito ng walang pasubali. Malupit na nangangaral si Samuel, habang walang awa na sinasampal muli si Matthew. Ang bawat sampal ay gumawa ng pag-agos ng dugo sa labas ng kanyang bibig, na pinilit siya na mapa-address ng maraming mga hakbang. Dahil hindi ka tinuruan ng iyong pamilya, tuturuan kita ng aralin para dito. Humingi ng tawad, lumuhod at humingi ng tawad ngayon. Hindi nag-abala si Samuel sa pagpapalaya kay Matthew sa anumang kahihiyan. Sinampal niya si Matthew hanggang sa ang mukha ni Matthew ay nakatago ng namamaga. Si Matthew ay kumukulo sa galit. Nais niyang gumanti, ngunit hindi siya nang ahas. Nanlilisik ang mga mata ni Quinton habang naghahanda siya upang tumakas palayo. Ngunit ang mga mata ni Samuel ay nahulog sa kanya. Umungol si Samuel, na nagsabi sino nagsabi sa'yo na maaari kang umalis. Sampal. Bilang isang tao mula sa pamilyang York, karapat-dapat kang magkaroon ng isang mahusay na pagkatalo para sa pakikipagtagpo sa mga tagalabas laban sa isa sa iyong sarili. Sampal. Wala akong pakialam kung ito ay isang kaguluhan lamang sa pamilya. Ngunit ikaw ay nagsindi ng mga apoy dahil hindi mo maaaring talunin si Prince York.
Gaano ka kawalang pakinabang? Sampal, si Matthew ay walang prinsipyo, ngunit hindi bababa sa siya mismo. Kailangan mong maghanap ng isang tiyempo upang magpakita pa, ikaw ay walang bayag na duwag. Sampal, lumuhod, humingi ng tawad. Kabanata 1545. Nagpalitan ng hitsura sina Matthew at Quinton. Ano ang masasabi nila laban sa isang katulad ni Samuel? Maaari kang pumili na huwag humingi ng tawad at makakuha ng karagdagang suporta. Mahinahon na sinabi ni Samuel habang pinunasan niya ang kanyang mga daliri ng isang katangi-tanging panyo. Tingnan natin kung ang pamilyang Flynn at ang pamilyang Leo ay darating para sa iyong suporta. Ang mukha ni na Matthew at Quinton ay naging isang masamang pananalita. Walang kaparirikan. Matagal na nilang pinaplano na tibagin si Harvey, ngunit kailangan pa nila ng tulong ng kanilang pamilya upang mamag-aitan sa sitwasyon. Kung ang salita ng pagkalat na ito sa loob ng kanilang mga pamilya, maihanglang nila ang kanilang sarili. Gayunpaman, ayaw nila. Sobrang paghahanda, sobrang suporta. Bakit ang lahat ng ito ay natapos na tulad nito? Hindi lamang sila nabigo sa kanilang itinakda na gawin, kailangan din nilang humingi ng tawad kay Harvey. Paano nila maipakita ang kanilang mga mukha sa labas sa hinaharap? Pupunta ka ba sa inyong tuhod at humingi ng tawad, o ano? Ang ekspresyon ni Samuel ay kasing lamig ng yelo. Pinaplano mo bang mamatay dito, o gusto mo akong maglakbay sa Hong Kong? Laban sa ganap na pagsupil ni Samuel, lumalala ang ekspresyon ni Matthew. Maaari niyang lapitan si Harvey gamit ang kanyang ulo na nakabitin. Harvey, pasensya na. Kumibot ang mga mata ni Quinton, ngunit sumunod siya sa suit. Prince, patawarin mo ako. Patawarin mo. Malamig na tumawa si Harvey. Sino ang nagsabi na kailangan kong tanggapin ang inyong paghingi ng tawad? Kilala mo ako, Quinton. Alam mo na ang gagawin. Nagbago ang ekspresyon ni Quinton. Hinawakan niya ang tuhod niya sa sahig at tahimik na sinabi, "Kapatid, nalulungkot ako." Bang! Ipinadala ni Harvey si Quinton na gamulong sa lupa kasama ang isang sipa, pagkatapos ay lumingon kay Matthew na may isang malamig na sulyap. Alam ni Quinton kung kailan ibibigay, iyon ang dahilan kung bakit hindi ko siya papatayin. Bakit hindi ka natututo sa kanya? Ayaw pa rin ni Matthew. Siya ay umangal, "Harvey York, ako ang pinuno ng Four Masters ng Hong Kong. Maswerte ka kahit na marinig mo akong humihingi ng tawad. Mas mahusay mong kunin ang maaari mong makuha." Sampal. Sinampal ni Harvey ang mukha ni Matthew. Ang malakas na tunog ay sumasalamin sa hangin. Inutusan si Hugh Baker upang apihin ang aking hipag, sa palagay mo ay sapat na ang paghingi ng tawad para doon. Sampal. Kung bansihin si Sam Baker na magdulot sa akin ng problema sa kanyang mga kalalakihan mula sa Dragon Cell, sa palagay mo ay sapat na ang isang paghingi ng tawad para doon. Ang pagkuha ng isang pangkat ng mga tao upang ipakita ang iyong kayamanan dito sa araw ng pagpapalista ng kumpanya, sa palagay mo ay sapat na ang isang paghingi ng tawad. Sampal. Gamit ang bilyon-bilyong dolyar upang imartilyo ang merkado hanggang sa kung saan ang presyo ng stock ay nagkakahalaga lamang ng isang solong dolyar, sa palagay mo ay sapat na ang isang paghingi ng tawad para doon. Sampal. Master Flynn, sa palagay mo ba ang iyong isang paghingi ng tawad ay maaayos ang lahat ng nangyari? Walang awa na pinakawala ni Harvey ang isang masakit na paghampas sa mukha ni Matthew, hanggang sa ang dugo ay tumulo sa kanyang bawat butas. Matthew Flynn, huwag ipagpalagay na hindi kita papatayin dahil lamang sa pagpapakita ni Samuel upang mamag-aitan sa sitwasyon sa kanyang sarili. Ngayon ay dapat na maging isang magandang araw ngayon para sa Sky Corporation. Hindi ko nais na gumawa ng isang katangahan sa aking sarili para sa mga dayuhan. Ikaw, at lahat kayo. Binibigyan ko kayo ng 3 minuto. Ilipat ang lahat ng mga pondo sa aking stock at tiyakin na ang halaga ay umaabot sa 200. Para sa bawat sentimos na mas mababa, sisirain ko ang isang piraso ng inyong buto. Ang halaga ng stock ng Sky Corporation ay nag-skyrocket pagkatapos ng 3 minuto. Ang threshold ng 200 ay agad na nadurog,
Ang halaga ng stock ng Sky Corporation ay tumaas ng 4 na beses. Si Matthew, Quinton at ang pondo ng iba ay lahat na ginugol para sa wala.